Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga kapatid. Sa video ito ay ating pag-uusapan ay ang tungkol sa halamang saga-saga. Ano kayang bisa o kapangyarihan sa taong nagtataglay nito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto nyo ang mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at ang bell icon nang sa ganon ay lagi kayong ma-update sa tuwing may bago tayong upload. Marahil ay nakatagpo o nakakita ka na nito sa kagubatan, pero hindi mo alam kung para saan. Kadalasan ito ay ating pinaglalaruan lamang kapag ito ay ating nakita o natagpuan. Ito ay tinatawag na saga-saga o sa Kabisayaan ito ay tinatawag na agoyangyang. Ito ay kulay pula na may itim na tumbok na animoy mata. Kadalasan tumutubo ito kasabay ng ibang halaman dahil sa ito ay kumakapit sa iba dahil ang halamang ito ay gumagapang o bagi. Kadalasan sa may alam sa spiritual, ginagamit ito bilang pangontra sa barang palipadhangin, buyag-buyag o maging sa mga kaaway. Ito ay inihahalo sa langis kasabay ng iba pang mga sangkap. Makikita mo ito sa buti de gira, maski sa mga kwintas na bao ay isa rin ito sa mga sangkap. Mainam rin ito gawing bracelet sa mga sanggol. Nang sa gayon ay may proteksyon ang iyong mga sanggol dahil sila ay lapitin ng mga elemento. Kung nais mo naman itong gamitin sa negosyo ay kumuha lamang ng 11 piraso nito at balutin sa pulang tela at sabayan ng lumang perang papel. Saka mo ilagay sa iyong kaha ng pera o cash box. Pag ginawa mo ito, tiyak tuloy-tuloy ang swerte sa iyong negosyo. Pwede rin na ilagay ito sa iyong wallet nang sa gayon ay may pamproteksyon ka sa iyong mga lakad o biyahe. Kadalasan ang buto ng saga-saga ay pamproteksyon at pangontra. Marami pa pong taglay na kapangyarihan o bisa ang buto ng saga-saga. Ngunit kayo na po ang bahalang tumuklas nito. Hanggang dito na lamang ang ating kaalaman para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. God bless us all.